At nung akin itong malaman mga kapatid, ang sagot na ito na may dahilan daw, bakit nabubuhay, doon ko nasimulang hanapin ano ang dahilan ng buhay. Hanggang sa ako po ay nakakilala sa ating Panginoon. At sa araw na ito mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay gutom na. Sino po mga kapatid ang gutom na? Amen. Ako po yung nanginginig na. Mga kapatid, dahil po yun sa kape. Pinabuti ko magkape at hindi ko talaga rin naubos mga kapatid dahil nanginginig kasi ako eh. Nanginginig po ako pag nagkakape. At hindi po yun nakakabuti sa akin. Praise the Lord. So sa oras na ito mga kapatid, ay gusto ko lang din po i-recognize ang mga kapatid dito sa Batangas, si Brother Mike at yung mga kapatid natin dito, sila nanay, no? At ayun nga po, si Sister, sa tagal ng panahon namin hindi nagkita ay nalilimutan ko ng pangalan. Sister Leia, yun, praise the Lord. So ayun po, salamat po sa ating Panginoong Diyos at kanina po wala tayong kuryente. Alam niyo po ba na kanina masaya ako nung walang kuryente? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Hindi po ito negatibong bagay. At huwag natin isisi sa diablo kung bakit walang kuryente. Minsan mga kapatid, ganito po ang pagkakamali ng isang Kristiyano. Ang kaaway talaga pinipigilan. Alam niyo po mga kapatid, yung mga natural na mga nangyayari sa buhay, gaya ng pag-ulan, hindi po natin pwede isisi lahat. Kawawa po ang diablo. Amen. Sa pagpunta namin, umulan. Natuyo na po kami nung nandito na banda sa may pagitna na. Ako lang pala naka-jacket, yung iba wala kasi wala akong kabote. Natuyo-tuyo na lang din ako pagbiyahe. Alam niyo po ba, ang buhay, it is a matter of choice. Pag umulan, ang ulan po ay nasa desisyon ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Hindi sinabing ang diablo ay nagpapaulan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang aming pagpunta dito, it is our choice. Yung conviction mga kapatid, at yung pagpaparamdam ng Diyos na kami po ay pumunta dito, ibinigay yun ng Diyos. Subalit ang desisyon namin mga kapatid na pagpunta dito, hindi pakikialaman yun ng Diyos. So kung ito po ay aming naramdaman, nandoon yung urgency na aming pagpunta dito, ang susunod, ba't umulan? Hindi dahil pinapaulan ng diablo. Umuulan kasi ito po ay natural. Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid? Minsan ang tao makasarili. Hindi po lahat ng tao kailangan ng ulan. Diba? Minsan, ano ba yan? Umulan pa kasi. Hindi rin natin minsan napupunan na baka may taong nananalangin sa kanyang palayan na umulan. Naunawa po ba natin mga kapatid? So nung umulan, nagpasalamat sa Diyos, tapos nung ikaw hindi mo kailangan yung ulan, pinipigilan talaga ako ng kaaway. Nakuha niyo mga kapatid, hindi po natin pwede lahat isisi ang mga natural na mga bagay na nangyayari sa buhay natin o sa paligid. Huwag natin isisi yung lagi sa diablo. Minsan yun po ay kapamaraanan ng Diyos, gaya po ng nawalan po kanina ng kuryente. Hindi po ito negatibo. At hindi po ito bago sa amin bilang mga taga-Naik dahil madalas po talaga kami at wala naman talaga kami kuryente. Amen. Paano po kami nagkakuryente sa awa at tulong ng Diyos? Alam niyo po ba na hindi po yan malilikha ang lahat ng ginagamit natin kung walang tumambay? Nakuha niyo mga kapatid? Hindi po malilikha ang mic kung naglalaba yung tao na yun. Lahat po ng sitwasyon na nangyayari po sa paligid, kaya po nagkaroon ng electric fan kasi po may naiinitan. Amen. At yung tambay na yun nag-isip, nakuha niyo mga kapatid? Kasi wala po tayong original na kaisipan na bigla ka na lang gagawa. Kundi, nakita mo, naiinitan ka at naiinitan din ng mga tao, nag-iisip ka ngayon. Paano kaya magkakaroon ng hangin sa pamamagitan ng electricity? So, hindi ko naman na pahabain na to at hindi ko na po
tinuklas kung sino umimbento ng electric fan. Pero sigurado ako, hindi siya naglalaban ng ginagawa niya yan. Amen. Yan po ay kanyang naisip. Ang ilaw din, mga kapatid, ang tao hindi makakita, mga kapatid, sa dilim. Ang tambay, nag-isip. Si Flores yan, di ba? So, yan po, mga kapatid. Hindi naman po totally tambay sa buong buhay niya, kundi naupo siya kasi inuupuan ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, inuupuan ang lahat ng bagay. Habang nag-iisip ka, gumagawa ka ng paraan para masolusyonan yung bagay na pinag-iisipan mo kung saan ka naroon. Gayon din, mga kapatid, dito sa atin, kanina po wala pong kuryente. Ito po, minsan ay ginagamit ng Panginoon na pagkakataon para tayo po ay mag-isip na sa kabila ng nasanay tayo na may electric fan, may nasanay tayo sa mga equipment, kaya pa rin ba natin maglingkod sa Panginoon kapag tinanggal niya yung kuryente? Amen. Ang point dito, mga kapatid, kapag tayo po ay nawawalan ng kuryente, hindi po ito parusa ng Diyos. Amen. Minsan ang tao, mga kapatid, kapag walang kuryente, ang init, ang init, ang init. Hindi po ba natin napansin na noong unang panahon walang Meralco, walang kuryente, pero nabubuhay ang tao? Amen. At kanina, mga kapatid, habang walang kuryente, sinasariwa ko ang buko pats. Dinadala lang tayo ng Diyos, mga kapatid, sa isang sitwasyon na pinaiisip tayo sa orihinal na pagsamba. Na walang mic, walang kuryente. Praise the Lord. So pinakikita ng Diyos, mga kapatid, kung gaano nakapalad ang generation natin ngayon. Amen. Hindi na kailangan sumigaw, mga kapatid, ng malakas kasi meron ng mic. Pero nakahanda na po ako kanina kasi sanay po ako na hindi ko magamit ng mic eh. No? Ganyan pa man, nagpapasalamat tayo. Ako'y nakaupo kanina at ako'y tumingala. Sabi ko, Panginoon, loobin mo nawang magkakuryente at tumugon ng Diyos. Praise the Lord. Kapag nawalan ng kuryente habang nagsasalita ako, may dahilan naman ang Diyos. Praise the Lord. So wag nating isisi, talagang jablo talaga. Yan, may dahilan. So kapag tayo ay nag-request, humiling sa Panginoon, ibibigay niya ang sagot. Pero kapag ang sagot na yan ay sumandalit, babawiin niya, wag natin siyang tanungin. May dahilan ang Diyos. Amen. Bakit niya minsan binawi agad? Baka mali ang iyong paggamit ng ibinigay niya sa iyo. Di ba? At maaaring tinitesting ng Diyos ang iyong pasensya, mga kapatid. Sa oras na ito, handa na po ba tayo, mga kapatid, na Amen. makinig ng salita ng ating Panginoon? Tayo po ito yung mga kapatid. May I request everyone to stand and let us pray. Let us go to the Lord in prayer. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagdinig niyo po sa amin Yes, Lord. na magkaroon po ng kuryente. Hallelujah. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon makarating sa lugar na ito. Yes, Lord. Alam po namin na mayroon po kayong gagawin sa araw na ito. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na maghihimala ka sa oras na ito. Lord. Naniniwala po kami na sa araw na ito, Panginoon, kung bubuksan lamang po na bawat isa sa amin ang aming mga puso, ang inyong Santong Espiritu ay inyong ibubuhos, Yes, Lord. Panginoon, sa oras na Hallelujah. ito. Ang bawat may kahinaan ay magkakaroon ng kalakasan, Panginoon. Yes, Ang bawat God. may karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan. Ang bawat nai-stress ay magkakaroon ng panibagong kasiglahan, Panginoon. Nananampalataya po kami, Panginoon, na sa araw na ito, sa iyong paggamit sa akin bilang iyong mga ngaral, Panginoon, mabubuksan ang lahat ng nakasarang kaisipan, Panginoon. Mabubuksan ang lahat ng nakasara ng mga bagay na hindi tama sa aming buhay. Panginoon, iniaasa namin sa inyo ang inyong pagsasalita sa amin sa araw na ito, Yes, Lord. ang iyong kalooban ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan sa araw na ito, at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na buksan namin ang aming puso, ang aming kaisipan, na ang iyong mga salita ay aming papasukin sa aming mga puso. Ito'y tumubo, ito'y lumago, ito'y magbunga, Panginoon, sa amin. At loobin niyo nawa, Panginoon, gaano man kasakit ang aming matatanggap na salita mo, ito man ay correction, ito man ay encouragement, ito man po ay constructive, Panginoon, nawa ito po'y aming tanggapin sa araw na Yes, ito. oh God. Ito po ay aming itinataas sa iyong dakilang pangalan. Sumayo po ang kapurihan, ang kaluwalhati at kadakilaan, magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid.
Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Matthew chapter 24 verse 13. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang layunin po mga kapatid ng pag-aaral po natin sa araw na ito ay maituro sa atin ang pagtitiis. Na sa buhay natin maaari mga kapatid, bakit ba kailangan magtiis? Kailangan ba talagang magtiis? Saan ba tayo dapat magtiis mga kapatid? At marahil ito po ang mga tanong ng mga kaisipan natin, bakit ba kailangan ng ganun? At ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay may mga tiisin sa buhay. Tama po ba? Meron tayong mga pagsubok mga kapatid. At ang pagsubok mga kapatid, hindi yan tinatakbuhan. Amen. Hindi po tinatakbuhan ang pagsubok mga kapatid, kundi ito po ay tinitiis. Dahil sa bawat pagsubok mga kapatid, kailangan po natin magtiis upang tayo po ay maligtas. Mananampalataya man o hindi, nasa loob man ng iglesia o nasa labas, bawat tao po ay sinusubok sa iba't ibang kapamaraanan. Amen. At dahil porke tayo po ay mananampalataya, huwag po natin pagkamalian na kung ikaw ay mananampalataya ay ikaw ay exempted sa tinatawag na pagsubok. Bawat mananampalataya ay sinusubok mga kapatid ng ating Panginoon nang sa ganon mapatunayan kung tayo po ay karapat-dapat na kanyang iligtas. Amen. Okay? So ngayon mga kapatid, huwag natin pagkamalian itong bagay na ito. Hindi po porket ikaw ay matagal na, ay hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon. At ang bawat pagsubok na ito mga kapatid ay may iba't ibang level. Hindi po porket ikaw ay matagal na sa pananampalataya, ay ikaw ay mababaw lang ang pagsubok na ibibigay sa iyo. Tandaan niyo po, habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, pabigat ng pabigat ang mga pagsubok na ibibigay sa atin. Amen. At tatandaan po natin ito mga kapatid, itong pagsubok na ito ay pamamaraan ng Panginoon kung kaya ba nating magtiis. Praise the Lord. Amen? So ngayon mga kapatid, hindi po nangako ang Panginoon sa atin na kapag tayo po ay naglingkod, ay hindi na tayo magkakaproblema. Diba? Hindi po nangako ang Diyos mga kapatid sa atin na kapag tayo po ay naglingkod, ang pera umuulan sa iyong kwarto. Na ang pagsubok mga kapatid ay dumadating sa atin dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay subukin. So ito pong mga nangyayari mga kapatid sa ating buhay ay bahagi para ipakita natin din naman sa Panginoon na tayo po ay marunong magtiis. Amen. Kailangan po natin magtiis sa panliligaw nga di ba mga kapatid? Alam ko dito marami nang may mga asawa pero balikan natin yun. Hindi naman po masama balikan yung mga nakaraan ng buhay natin, di ba? Sa mga kalalakihan, sobrang layo ng iyong dinalakbay. 2 bundok para lang makita ang iyong nililigawan. Nagtitiis ka. Kami rin mga kapatid, sa layo nito, mula naik papunta dito mga kapatid. Kasi sa tagal ko hindi nakapunta dito at hindi rin ako nakamotor ng mahabang panahon. Nung nagmumotor kami, talagang napaka hirap. No, nagganyan-ganyan. Para kami nasa, anong tawag yun? Roller coaster ba yun? Yun. No? Awa ng Panginoon ay nakarating kami ng ligtas. At habang kami nagdadrive, nangangailangan din yun ng pagtitiis. Lahat ng bagay kailangan ng pagtitiis. Ang pangangaral kailangan din ng pagtitiis. Hindi po, mga kapatid, porque tinawag ka ng Panginoon ng mga ngaral. Di ba may mga kaisipan po yung mga tao na gusto kong maging ganyan preacher. Gusto kong maging fiery na preacher. Gusto kong maging may hanay na pastoranan. Wala pong problema doon mga kapatid. Ngunit, kaya mo bang magtiis? Ang lahat ng mga preachers, mga kapatid, na minsan nating hinahangaan, meron silang humble beginning. May mga panahon, mga kapatid, na habang nangangaral sila, hindi nakikinig yung marami. Di ba? Pero in the process of time, mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit ng mahina para palakasin. Amen. Alam niyo po ba, kapag ang isang preacher ay nagsimula ng malakas, walang bago doon. Amen. Dumadating ang panahon na yumayabang yun.
Pero yung mga tao, mga kapatid, na nagsimula ng napakababa lang, at dumating ang panahon na sila po'y iniangat ng Panginoon, wala po silang itinataas kundi ang pangalan ng Diyos. Dahil, alam niyo po ba kung bakit? Alam nila sa kanilang mga sarili, hindi sila nakarating sa ganung estado kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Tatandaan niyo po, mga kapatid, wala ka man ngayon na mga bagay na kinaiingitan mo marahil. Wala ka man ngayon na mga bagay, mga kapatid, o possession sa buhay na minamasdan mo sa iyong mga kapitbahay na wala ka, hindi habang panahon na ganun ang iyong pakiramdam. Darating ang panahon, mga kapatid, itataas ka ng Panginoon kung matututunan po natin ang tinatawag na pagtitiis. Kailangan po natin magtiis, maging sa pag-aaral. Hindi ka pwede maging doktor na hindi ka marunong magtiis. Amen. Kailangan mong tiisan ang lahat ng bagay, tiisin. Kung malayo ang takbuhin, malayo ang lakbayin, no? May mga kailangan kang tiisin na mga subject, mga kapatid, lalo na ng math. Paborito ng lahat yan. Kailangan mong tiisin ang presyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, pag sinabi pong pagtitiis, o sa wikang English ay endure, ang ibig pong sabihin nito ay pagdurusa o isang bagay na masakit o mahirap. So tatlo, pag sinabi po pagtitiis, pagdurusa, ito'y bagay na masakit, at ito po ay bagay na mahirap. So kailangan po nating maintindihan ang pagtitiis. Buksan po natin sa ikalawang pagbasa dito po sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 13. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulog na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawan naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sa mababaw na salin, mga kapatid, sinasabi dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. So lahat ng pagsubok ay common lang. Kung ikaw ay nasunugan, meron din nasusunugan na iba. Kung ikaw ay nadukutan sa Luzon, meron din doon sa Visayas na dukutan. The same din ng iyong pinagdadanasan. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa iyo ay nangyayari na rin po sa ibang tao. Amen. So wala pong bago. Meron kang cancer, meron din cancer yung iba. Inaantok ka, may inaantok din na iba. May nakikinig din iba. Amen. Diba? May nag-worship din iba. Meron nagba-backslide, meron din iba. Amen. Meron sumusuko, meron din sumusukong iba. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, dapat po nating matutunan na ang bawat nangyayari sa atin ay sinusubok po tayo ng Panginoon. Amen. Sabi, wala bang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tapat ang Diyos. Praise the Lord. At hindi niya ipahihintulot na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Subalit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ang Diyos ay nagbigay ng pagsubok sa atin, bibigyan niya rin tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi natin kung sa akin lang, hindi ko yun malalampasan. Kaya ko nalampasan ang pagsubok dahil din sa awa at grasya ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, tunay na sinasabi na ang pagsubok ay dumadating sa atin para tayo ay subukin. Mga kapatid, gusto ko kayong dalhin sa isang sitwasyon na ang pagsubok ay tignan natin isang positibong bagay. Tandaan po natin, hindi po nagbibigay ng pagsubok ang Diyos Ama nang walang dahilan. Amen. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagsubok sa atin, mga kapatid, para po tayo po ay makita kung tayo po ay magiging faithful sa kabila ng napakahirap na buhay. At ang pagsubok, mga kapatid, sa atin, hindi po ito binibigay ng Diyos para tayo sirain. Hindi ito binibigay ng Diyos, mga kapatid, para tayo iwasakin. Ang pagsubok ay hindi binibigay ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay pasukuin, para tayo ay itaboy, para tayo ay sumpain, mga kapatid. Pagkos, ang pagsubok ay binibigay sa atin para po tayo po ay subukin. Amen. At sa bawat pagsubok, kailangan po nating tiisin.
Amen. Gaano man kahirap, gaano man kabigat, gaano man kasakit, hindi mo man maintindihan ang nangyayari, mga kapatid. Kailangan mong matutunan magtiwala, kailangan mong matutunan, mga kapatid, ang salitang pagtitiis. At ang pagtitiis, mga kapatid, ay hindi po bahagi na kung saan ay isang oras mo lang gagawin. Nakapagtiis naman ako eh. Di ba meron tayong tinatawag na kaugalian na ngayon ka pa ayaw. Ang dami mo nang nalampasan. Di ba? Ang dami mo nang naipuhunan. Ngayon ka pa ayaw. Amen. Minsan yung nagsasalita niyan yung sobrang baba pa sa spiritual. Ngayon ka pa ayaw. Ayaw mo bang sumabay? Mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa tuwing tayo po ay sinusubok. Amen. Ang pagsubok ay bahagi ng pagtitiis. Paano ba natin dapat tratuhin ito? Ito mga kapatid, dito tayo ha. Paano natin tatratuhin ang pagsubok? Kasi may mga tao ayaw na ayaw sinusubok. Ayaw na may problema. Ayaw na pinag-iinitan ng pagsubok. Minsan, di ba may ganon? Pinag-iinitan ako ng pagsubok sa buhay. Parang ako na lang ng ako Okay? So paano po ba natin ito dapat tratuhin? Ang pagsubok. Ang sabi po ni Santiago Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So dito natin nasaksihan, mga kapatid, na ang pagsubok po ay dumadating sa atin. Sinusubok po ang ating pananampalataya. Hindi sinusubok ang pagkatao mo. So dumadating po ang pagsubok, ibinibigay yan ng Diyos sa atin upang subukin ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya na yan, mga kapatid, yun yung tinatawag na paniniwala natin sa Diyos. Hanggang kailan po natin pangahawakan ang pangako ng Diyos? Hanggang kailan po natin pangahawakan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos? At tandaan po natin, mga kapatid, masisira tayo, lalayo tayo, mga kapatid, aayaw tayo kapag nawalan tayo ng pananampalataya. Amen. Subalit dapat nating maintindihan, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. The more kang nakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, the more mong pinalalakas ang pananampalataya mo. At huwag kang magtaka, mga kapatid, na kapag ikaw ay nakasagupa ng mabigat na pagsubok, isa lang ang ibig sabihin niyan, malakas ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Dahil sa sobrang bigat na kung minsan, mga kapatid, yung pagsubok na yan, tinuturuan kang dumapa. Literally. Minsan, mga kapatid, nakasagalpa ka na sa lupa, mga kapatid, umiiyak ka sa Panginoon. Bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit ako pa? Bakit nga ba hindi ikaw? Ikaw ang pinagbigyan niyan dahil pinalakas mo pananampalataya mo. Kaya kung ayaw mo na mabigat na pagsubok, parang alam nyo na ibig ko sabihin. Nakuha niyo, mga kapatid? Kung ayaw nyo mabigat na pagsubok, dalangan mo lang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Pero the more na ikaw ay nagpapatuloy, the more na pinipili mo na ikaw ay makapaglingkod sa Diyos, wala kang takas, makakarinig ka ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na pumapasok sa iyong puso, mga kapatid, lumalago yan, nagbubunga yan. At kapag nakita ng Diyos na lumalakas ka, mga kapatid, ang pagsubok na ibibigay ng may kapal ay pabigat din ang pabigat. Amen. Dito lang po ako nakakita, mga kapatid. Ito lang pong Diyos na ating pinaglilingkuran ng nakamamanghang Diyos. Alam niyo kung bakit? Magbibigay siya ng mabigat, sa din yung lulutas. Nakuha niyo, mga kapatid? Binibigyan tayo ng pagsubok, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, bibigyan niya rin tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun.
Kaya wala tayong karapatan na magsalita, mga kapatid, na dahil sa katalinuhan ko, kaya naging summa cum laude ako. Na dahil sa kagalingan ko, dahil sa malakas ako, nagawa ko ito. Tatandaan po natin, ang talino mo, ang hininga mo, mga kapatid, ang talento mo, mga kapatid, ang kalakasan mo, ay nagmula sa Panginoon. Amen. Walang original na nanggaling sa atin. Amen. Ibig kong sabihin, hindi ka nakataas ng kamay mo kasi naturally nasa iyo na yun, yung kalakasan na yun. Nagagawa natin itaas ang ating kamay dahil sa Panginoon. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ang daming tao, mga kapatid, hindi makapalakpak. Amen. Mga bata pa yun, ha? Hindi sila makapalakpak dahil puro sakit na sa baga. Dahil sa oras na sila'y pumalakpak, susunod ang ubo. Dahil hindi inilagaan, mga kapatid, ang kanilang mga katawan. Alam nyo, ito pa yung bagay na dapat nating matutunan. Ang karamdaman, wala po yung pinipili. Bata, matanda, mga kapatid, nagkakasakit tayo. Pero wag natin na naman isisi sa dyablo. Kaya tayo nagkakasakit, mga kapatid. Ito ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon na hindi ito ang buhay na ipinangako ng Diyos. Amen. Hihina at hihina tayo. Pagdating sa langit, mga kapatid, wala na pong matanda. Wala na pong may sakit, mga kapatid. Wala na pong pahina-hina pagdating po sa langit. So ito pong nangyayari sa atin na nagkakasakit tayo, dapat po natin din minsan intindihin. Kung ito ba, mga kapatid, ay pagsubok ng Diyos o dahil sa kagagawan mo. Sukat ba naman, mga kapatid, humigop ka ng kung ano-anong usok sa mundo? At kung ano-anong pinagsisingot mong pandikit ng kahoy? Anong nangyayari, mga kapatid? Humina ang baga, nagkasakit, tapos sasabihin mo, Panginoon, grabe naman ang pagsubok na ibinigay mo sa akin. Take note, wala kang narinig na salita ng Diyos. Kasi ang sinusubok ng Panginoon ay yung pananampalataya ng tao. Amen. Eh wala ka pang napakikinggan. Puro lang music ng sanlibutan ang napapakinggan mo, tapos nung nagkasakit ka sa baga, anong parusa ito, Panginoon? Hindi naman ako masamang tao. Naging mabuti naman ako sa aking pamilya. Yes, pwede kang naging mabuti sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, pero hindi sa iyong sariling katawan. Amen. Tatandaan po natin, mga kapatid, ang katawan natin ay ibinigay, ito po'y templo ng Diyos upang ating alagaan. Amen. Ito po ay pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi po lang usok, mga kapatid. Kaya ingatan po natin ito. At lagi ko itong sinasabi sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat mahal mo yung templo niya. Amen. At bahagi ng pagmamahal ng templong ito, ibigay mo sa templong ito ang kailangan niya. Amen. Kaya ako po, discouraged, galit sa mga tao hindi kumakain ng gulay. Tapos hihina-hina, nagkukumbulsyon. Bakit? Eh, hindi kumakain pala ng gulay. Alam niyo po, ito po masakit na katotohanan. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung ito po ay pagtutuwid, tanggapin na natin. Amen. Alam niyo po, ang isang rason kung bakit may mga anak na hindi po kumakain ng gulay ay dahil sa ugat. Sino ugat? Ang nanay at ang tatay. Hindi kumakain ng gulay. Kaya, sakitin. Sakitin ng mga bata. Sa Old Testament, di ba, mga kapatid, wala namang bakuna. Wala namang bakuna tigdas, bakuna hika, bakuna sinok o anuman. Mga kapatid, wala. Pero bakit ang mga tao noon, mga kapatid, ay napaka-lalakas ng pangatawan? Kasi wala pong pangkola noon. Wala pong RC. Wala pong, mga kapatid, kung ano nung pampatamis, mga kapatid, na ginagamitan ng kemikal. Kaya sila malalakas. At hindi po kung nagtataka, mga kapatid, ang lugar ng Batangas, mas mahaba po ang buhay ng tao rito kumpara sa Kapatagan. Amen. Unang-una, lamang na lamang kayo pagdating sa hangin. Amen. Sa amin, paggising namin, yung katabi mo pa, lugi ka pa.
Mga kapatid, napaka swerte at napakapalad ninyo mga kapatid. Ang daming tao namamatay, hindi makahinga, samantalang kayo mga kapatid, ang lahat ng sariwang hangin nasa inyo na. Praise the Lord. Napakaswerte nyo. Huwag kayong magdamdam sa Diyos ba't wala kang pera. Kasi nasa kapatagan, ang daming pera, bili ng oxygen. Hindi niya rin magamit ng maayos, hindi niya ma-enjoy ang buhay. Bakit? Kaprasyong galaw. Kailangan ng hangin. Amen. Kaya napakaswerte niyo mga kapatid. Kung nakakaranas ka mga kapatid na mabibigat ng pagsubok, alalahanin mo yung hangin. Kahit wala kami pambayad ng kuryente sa tanas, may sariwa namang hangin na lalangap. Hindi mo ko may isahan. Di ba? So ito po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, kailangan po natin itong itil sa ating buhay na anuman po ang nangyayari sa atin, ito pong mga pagsubok na dumadating sa atin, ang sabi ng Biblia, ariin mong may kagalakan. Kailangan masaya ka. Pag dumating yung pagsubok, dapat mga kapatid, hindi ka makitaan ng may kapal na pinanghihinaan ka. Amen. Pwede ka naman malungkot. Pwede kang umiyak. Huwag ka lang magreklamo. Amen. At huwag ka lang mag-question. Amen. Alam na Diyos sa kanyang ginagawa. Alam niyo po ba mga kapatid, itong nasa harapan niyo, saya-saya ko, di ba? Tatay ko may kidney failure. Nanay ko may malaking sugat sa paa na pinaniniwala ang may diabetes na maaring maputol. Pero alam niyo mga kapatid, kailangan po natin makaalis at maging mature sa isang sitwasyon na kapag may problema, parang lagi ka na nagkakapera ka ba pagka ikaw ay nagre-reklamo? Alam niyo mga kapatid, nung aking natutunan ang paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Panginoon, gaano man po kabigat, alam niyo po ba sa taong ito ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa akin. Tatay ko hindi na makainin. Pero nung ako mga kapatid ay umakyat mga kapatid sa stage at ako po'y nananalangin, wala kang may maramdaman na parang nag-aalala ka lang kung ano man. Kundi mas malakas ang loob mo. Dahil tanggap mo sa buhay na ito, may magkakasakit talaga. Amen. Alam niyo mga kapatid, may mga panahon na tayo po nahihirapan kasi hindi natin kayang tanggapin eh. Kaya nga sabi ko nung ako po'y nangangaral, kung ngayon pa lang, pinapractice mo na ang iyong sarili na wala si nanay at si tatay, mas maganda yun. Kasi darating ang panahon, lilisan sila eh. Amen. Kasi may mga Kristiyano mga kapatid, pag namatayan na sila ng kanilang mga magulang mga kapatid, nandoon na, nagsiselfiti na, ayaw nang maglingkod sa Diyos, ayaw na makinig ng mga encouragement, ayaw na makinig ng salita ng Diyos, kasi hindi nila matanggap na namatay ang kanilang tatay at nanay. Gayong sinasabi nila, na nanalangin naman ako sa iyo, Panginoon, ba't hindi mo ako pinagbigyan? Alam niyo mga kapatid, kailangan sa buhay na ito, kailangan na nating matutunan na tanggapin ang mga bagay, natural na mga nangyayari sa buhay natin. Para pag nawala na si nanay at si tatay, mayroon kang Diyos. Amen. Sabi nga ng isang awitin, iwanan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon akong aasahan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, pag mayroong karamdaman sa inyong pamilya, kung sino man mayroong karamdaman mga kapatid, common lang yan. Tatay ko may kidney failure, common lang din yun. So kailangan natin maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. At sinasabi dyan sa ating pagpapatuloy mga kapatid, yamang ang pagsubok sa ating pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So yung pagsubok na yan na dumadating sa ating buhay mga kapatid, ay gumagawa ng pagtitiis. So, ibig sabihin, na pagsubok na dumadating sa atin, nagtuturo sa atin para magtiis. Nakuha po ba natin mga kapatid? So, kailangan natin yan magtiis. At sabi dyan mga kapatid, kung atin pong ipagpapatuloy, yung 3, tingnan natin mga kapatid, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Ibig sabihin, habang ikaw ay sinusubok mga kapatid,
ikaw ay nagtitiis. At yung pagtitiis mo, mga kapatid, ang nagtutulak sa iyo para magpatuloy. Amen. Nagiging sakdal ang iyong paggawa, mga kapatid, at nagiging ganap. Yan. So, kailangan po natin, mga kapatid, kailangan natin magtiis. At hindi po pwede puro tiis lang. Kailangan po natin gumawa ng hakbang. Kailangan natin gumawa ng aksyon, mga kapatid. Amen. Pag may pagsubok, alalahanin na ang sinusubok, hindi ikaw personally. Sinusubok niya yung dala-dala mong paniniwala sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay sinusubok. At kapag yan ay nasubok na, dahil sinusubok ka, yan ang nagtutulak sa iyo para magtiis. At dahil sa ikaw ay nagtitiis, yung pagtitiis na yan ang nagtutulak sa iyo para magpatuloy. Amen. So, kailangan natin magpatuloy, mga kapatid. So, habang tayo ay sinusubok, dapat tayong mag-ingat din naman. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sumulat si Apostol Pedro sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Ang sabi po ay ganito, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila. Ito po yung ikalawang bahagi. Habang tayo po ay sinusubok, mga kapatid, ng may kapal, habang yan po ay ating tinitiis at ginagawan ng paraan, ang dyablo na ating kalaban, na siyang kaaway natin, mga kapatid, ay gumagala, humahanap ng masisila. Kaya nga kung mapansin ninyo, kapag may pagsubok, mayroong isang thought sa atin, ano, kaya mo ba yan? Simula nung naglingkod ka sa Panginoon, nagkakaganyan-ganyan ka na, bumalik ka na dun sa mga katrabaho mo. Yung pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos, ginagamit na oportunidad ni Satanas, mga kapatid, para guluhin yung ating mga kaisipan. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, alam ko ang pakiramdam ng iniiwan. Hindi po ako, mga kapatid, ibig ko sabihin, ako po ay pamilyar sa sitwasyon na iniiwan. At kapag ikaw po, mga kapatid, ay hindi sanay na iniiwan, yan ang pagkakataon ni Satanas para likutin ang iyong kaisipan. Amen. Iniiwan ka na. Ako din po, mga kapatid, dumating sa punto, baka hindi niyo po nalalaman, maikwento ko na lang din po sa inyo, yung gawain po ng naik ay nagsisimula pa lang. Dumating po sa punto na, ang ganda, siyempre, masaya, makita na madami kayo. Pero dumating ang pagsubok, mga kapatid, inabot na lang kami ng 5, inabot na lang kami ng 3, inabot na lang kami ng 2, nag-uusap kami ng 2 nun, ng isang brother na yun. Dumating yung panahon na isa na lang ako, mga kapatid, sa simbahan, prayer meeting yun. Mag-isa na lang ako, mga kapatid. At habang ako'y nasa altar, mga kapatid, ako po'y nakasagalpak, mga kapatid, sa semento. Sabi ko, Lord, I just want to quit. Subalit, mga kapatid, sa aking pagtayo, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay nagtutulak sa akin, hindi pa tapos ang laban. Alam niyo, mga kapatid, although na ang aking katawan ay sumuko na, ang aking isipan ay sumuko na, pero sa aking pagtayo, binigyan ako ng kalakasan ng ating Panginoon, magpatuloy ka. Alam niyo, mga kapatid, ang natutunan ko sa ganung bagay. Inaalaw ng Diyos na maubos niya ang lahat ng meron ka. Ang lahat, kung meron ka man kayabangan, kung meron ka man hindi magagandang karakter sa iyong buhay, minsan inuubos yan ng Diyos para nang sa ganun, sa sitwasyong walang-wala ka na, tapos ka na. Ako naman. Patutunayan ko sa iyo na hindi dahil sa kalakasang sarili mo, kundi dahil ako ang Diyos mo. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo makikita o hindi mo nakikita. Ibibigay ko sa iyo ang mga bagay, maging ang mga bagay na hindi mo hiningi. Dahil minsan bilang mga tao, kung humihingi tayo, minsan mali. Minsan kung humihingi tayo, kung minsan kulang pati. Alam niyo, mga kapatid, pag humiling at humingi tayo sa Panginoon, minsan kausapin mo rin, Panginoon, kung may kulang sa aking hinihingi, alam mo naman yun, di ba? Ikaw na lang bahala. Praise the Lord. Mga kapatid, at ako'y naniniwala, mga kapatid, kung ginawa ng Panginoon sa akin, mga kapatid, ang bagay na yon, hindi po ako magtataka, mga kapatid, at hindi po ako magtatakang lubos na ang Diyos ay may gagawin din sa church ng Batangas. Praise the Lord.
Mga kapatid, dito ko na-realize, hindi lang pala itong bagay na ito naranasan ko ay ako lang ang nakadama. Marami rin mga pastor ang nakaramdam na parang iniwan daw sila. Na parang iniwan sila sa ere. Hindi na sila nakakamusta ng mga kapatiran. Minsan mga kapatid, sinasadya talaga ng Diyos ang pagkakataon na yan para maisip mo, kanino ka ba naglilingkod? Dahil ba sa kanila o dahil sa akin? Praise the Lord. Tatandaan niyo mga kapatid, kapag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi ka man kamustahin ang pinakamalapit mo kaibigan. Hindi ka man kamustahin ang ating mga pastor, mga kapatid, dahil may kanya-kanya din silang laban sa buhay. Huwag tayo maging self-centered na bakit parang iniwan nila ako. Mali ka kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos kailanman. Ang problema lang sa atin, maging dependent tayo mga kapatid sa ating mga kapatiran. Hindi mo masama maging dependent sa kanila paminsan-minsan. Pero wag naman natin ipadama sa Panginoon na siya ay second option natin. Kailangan po natin maintindihan na ang unang-unang dapat nating tawagan, na ang unang-unang dapat natin bigyan mga kapatid ng panahon na hanapin ay ang Diyos. Amen. Hindi ang comfort ng tao. Kasi ang comfort ng tao, hindi po naman masama yan. Hindi ko sinasabing masama yan. Subalit ang comfort ng tao natatapos mga kapatid. Amen. Ang comfort ng tao lumilipas mga kapatid. Amen. Pero ang comfort ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi po lilipas yan mga kapatid. Hanggang ikaw ay mamatay, dala-dala mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa mga kapatid. Kaya nga sinabi ang aral na ito, nasabi ng Biblia, ang tatlong ito ay mananatili sa atin. Ano po yun? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Pero sabi ng Biblia, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, dumating man ang panahon na matunaw ang pananampalataya mo. Mawala man ang pag-asa mo, pero huwag mong iwawala ang pag-ibig mga kapatid na meron ka sa Panginoon. Amen. Dahil ang pag-ibig na meron ka ay sapat mga kapatid sa harapan ng Diyos para muli kang iangat. Kaya nga meron tayo mga kapatid pakiramdam eh. Bakit ka ba nagpapatuloy dyan? Bakit patuloy mo pa rin sa nililigawan? Di ba? Bakit patuloy ka pa rin nagtatrabaho sa kabila ng ikaw ay ginagawa nila ng masama? Sabi ng isang pelikulang napanood ko, bakit ka ba nagpapatuloy sa pag-ibig mo sa kanya? Sabi niya, hindi ko rin alam. Kasi kung alam ko kung hanggang kailan ako magmamahal sa kanya, hindi pag-ibig ang tawag doon. Anong punto mga kapatid dito? Kapag ang pag-ibig natin, alam natin kung hanggang kailan lang tayo iibig, hindi mo pag-ibig. Amen. Dahil ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, walang katapusan. Amen. Ganyan po tayong minahal ng Panginoong Diyos. Sa kabila ng tayo ay maraming kakulangan. Sa kabila ng tayo, mga kapatid, ay may mga bagay na hindi magandang ginagawa sa kanyang harapan. Sa kabila ng tayo nakakalimot kung minsan, mga kapatid. Sa kabila ng kung minsan, mga kapatid, hindi po tayo gumagawa ng matuwid. Ang Diyos po, mga kapatid, ay patuloy na nagmamahal sa atin kahit hindi natin siya mahal kung minsan. Kahit minsan nagkukulang tayo sa pag-ibig, ang Panginoong Diyos kailanman ay hindi po nagkulang sa atin. Amen. Huwag natin sisihin ang Panginoon. Huwag natin siyang questionin sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Amen. Tayo ang hindi nakakaalam, mga kapatid. So sa ating pong pagpapatuloy, sinasabi dyan na tayo po ay maging maingat. Tayo po, mga kapatid, ay maging handa. Tayo po ay manatiling gising. Sabi ng Biblia, dahil ang dyablo na ating kaaway ay gumagala. Amen. Humahanap ng masisila. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang kalaban po natin hindi natutulog. Amen. Kung si Gary B nagtatanong kung natutulog ba ang Diyos, mga kapatid, ang dyablo hindi po natutulog. Amen. Siya po, sa lahat ng pagkakataon, umiikot lang sa buhay mo. Sa ating lahat, mga kapatid, at ito po ang ating tandaan. Dahil ang dyablo po ay umiikot sa ating buhay, kailangan natin maging handa at mapagbantay. Bakit? Sapagkat ang kalaban nating dyablo, hindi natin alam kung anong oras sa atake. Amen. Ang kalaban nating dyablo, hindi natin alam ang eksaktong panahon, ang eksaktong sandali o pagkakataon, mga kapatid, para po tayo ay silain.
Kaya wag na wag po natin hayaan na tayo po ay mawalan po ng pag-asa. Kailangan po natin pagtiisan ang lahat ng bagay. At wag tayong magtaka mga kapatid kung bakit ang church parang nami-maintain lang natin yung bilang. Hindi nyo napansin. Minsan pa nababawasan pa. Alam nyo kung bakit? Yan ay patunay na mayroong kaaway. Amen. Ang kaaway mga kapatid, the reason why marami pong tumatalikod, marami pong bumabagsak, marami pong nawawalan ng pag-asa, maraming nade-depress mga kapatid, maraming mga nasusugatan, maraming mga umaayaw o nagbabackslide mga kapatid, dahil pagpapakita lamang ito na ang dyablo ay patuloy sa kanyang paggawa. Ang dapat naman nating gawin mga kapatid, huwag tayong paapekto sa mga nawala. Amen. I-focus natin ang ating sarili kung ano pa ang pwede mong magawa. Praise the Lord. Amen. Kasi natural yan. Yung katabi mo ngayon, maaari yan na isa yan sa masila ng dyablo. Alisin sa Panginoon. Pero ikaw, kamusta ka? Dapat natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. Kailangan po natin magtiis. At dito po mga kapatid, isang importanteng bagay na dapat nating maintindihan, habang nagtitiis tayo, magbantay tayo. Amen. Habang nagtitiis tayo, di ba napakasakit makakita ng kapatiran na minsan mong naging kapatiran, nakita mo ngayon, nandun na siya sa may party-party, nagiinuman session na sila mga kapatid, di ba napakasakit nun? Pero kailangan mong tiisin, kapatid. Huwag mong isara ang pinto na backslide na siya agad, yun agad ang hatol mo. Minsan tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya, kapag nakita natin ang minsan nating kapatid na nandiyan sa kanto na parang nawala na, nagkagulag-gulanit ng kanyang buhay, minsan naisip natin, hindi mo man sabihin, pero pinakikita ng iyong gawa, wala na siyang pag-asa. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na ang bawat taong tumalikod sa ating Panginoong Diyos ay mayroon pang pag-asa. Amen. Ang tanong, sinong magpapagamit sa Diyos para lumuhod at iiyak ang kanilang kaluluwa? Amen. Kasi pag tayo po, masasabi lamang po natin na ang taong yan ay backslide na talaga. Kung ikaw mismo na kapatid sa pananampalataya, ay hindi mo na siya pinanalangin. Pero as long as nananalangin ka sa Kanya, umiiyak ka para sa Kanya na siya'y bumalik, tatandaan niyo po, wala po tayong hiniling sa Panginoon na basta niya na lang kakalimutan. Amen. Kung hindi nakuha sa isang panalangin, kung hindi nakuha sa isang taong panalangin, sa ikatlong taong panalangin, huwag mong susukuan kapatid. Amen. Huwag mong susukuan yan. Bakit po mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung hihingi ka ayon sa aking kalooban, ipagkakaloob ko sa iyo. Kalooban ba ng Panginoon makabalik sila? Kalooban ng Diyos yun mga kapatid. Amen. Kaya huwag po tayong susuko. Pag nakita natin sila mga kapatid, alam natin ang pakiramdam ng wala sa Panginoon. Amen. Alam natin yan mga kapatid. Kaya kung tayo po nakakaramdam ng pagkatakot para sa kanilang kaluluwa, matuto tayong manalangin mga kapatid para sa kanila. May pag-asa pa hanggat may bibig kang bumubuka para sa Kanya, para italangin sa mga kapatid. May pag-asa pa. Kaya tayo nagtitiis panalangin ng mga kapatid na ito na naligaw ng landas dahil po yan sa pag-ibig. Umaasa tayo na ang pag-ibig na dala-dala natin sa kanila ay mapakinggan ng Panginoon. Walang taong hindi ibabalik ng Diyos mga kapatid doon sa taong humihiling ng kanyang kalooban. Praise the Lord. Ibabalik ng Diyos. Tatandaan niyo, magugulat ka na lang kapatid. Ang lahat ng nawala, ibabalik niya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang lahat ng nakasara, bubuksan niya mga kapatid. Praise the Lord. Ang lahat ng nahihirapan mga kapatid ay bibigyan niya ng kaginhawaan dahil ang sabi niya sa kanyang salita, Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Praise the Lord. At ipapahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na mahirap mong maunawaan. Kaya tayong mga tao kung minsan namamanghala lang tayo, paano nangyari yun? Praise the Lord. Wala na yung pag-asa. Paano nangyari yun? Hallelujah. Lord. Nangyari yun dahil sa simple mong pagtawag. Nung sinabi mo mga kapatid, Lord, tumatawag ako sa iyo ngayon.
Nananampalataya ako sa salita mo. Ang aking hinihiling ngayon ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking kaibigan. Ito ay para sa aking magulang na may sakit. Ito po ay para sa church. Ito po ay para sa mga problema ng mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid. Kapag nakita ng Diyos ang ating mga panalangin na hindi panalangin makasarili, tutugon ng Diyos. Hallelujah. Ang problema sa ating mga kapatid, sa tuwing lalapit tayo sa altar, Panginoon, wala akong ganito, bigyan mo ako nito, mga kapatid. Nakikita nyo ba yung wala nung iba para idalangin natin sila, mga kapatid? Tandaan nyo po, unahin natin ang iba. Amen. At pag nakita at nasumpungan ng Panginoon sa iyo, na inuuna mo ang iba, sinong ama na natural sa lupa ang pabayaan niya kanyang anak? Amen. Kapag nakita niya ang kanyang anak na mabait, kapag nakita niya ang kanyang anak na masunurin, mga kapatid, isang tawag mo lang, Ama! Alam na ng Diyos. Hallelujah. So wag tayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Babalik ang mga nawala. Hallelujah. Nga lang, mga kapatid, kailangan po natin magtiis. At ang pagtitiis na ito, mga kapatid, ay hindi basta-basta pagtitiis. Kailangan po natin magtiis. Ang sabi, hanggang wakas. Hindi hanggang bukas, hindi hanggang sa isang taon, kundi sinabi, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas, kapatid. Praise the Lord. Kailangan po natin mapagtiisan ang lahat ng bagay. At sabi dito, mga kapatid, dahil mayroon tayong kalaban, kailangan po natin mag-ingat. Bakit po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ito naman po, mga kapatid, na kailangan natin ingatan. Kung feeling mo malakas ka ngayon, purihin mo ang Diyos. Pero hindi yan bentahin, mga kapatid, para ikaw ay magpakuya-kuya-kuya. Dahil ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, sa kanyang mga salita, ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka ikaw naman ang sumunod. Kaya, mga kapatid, habang ikaw ay nakakaramdam ng kalakasan, the more ka dapat magpakumbaba sa Diyos. Amen. Dahil the more na ikaw ay malakas, the more na ang diablo, mga kapatid, ay gagawa ng paraan para ikaw naman ang kanyang hilahin. God. Kaya kung ikaw ay nagbabalak at nag-iisip na gusto mong lumakas sa harapan ng ating Panginoon, kailangan mo rin lakasan ang pagbabantay mo. Dahil the more ikaw ay nagpapalakas sa Panginoon, the more ang diablo na umaatungal, mga kapatid, sa galit kung paano kanya pipigilan sa iyong plano para sa Panginoon. So wag po natin yan, mga kapatid, kalilimutan. Sa conclusion po, mga kapatid, bago tayo magtapos, may dalawa pong uri na pagtitiis. Ito po yung pagtitiis. Yung una, pagtitiis na walang kakwenta-kwenta pagtitiis. At yung pagtitiis ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. May mga tiisin po tayo na tinitiis o mga pagsubok na pinagdadaanan na kung minsan kagagawan lang natin, hindi kagagawan ng Diyos. Amen. Totoo po yun. Sabi ni LeBron James, huwag mong ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon na hindi mo kaya i-handle. Amen. Sabi niya pa lang yun bilang isang manlalaro. Pero yung katotohanan po, mga kapatid, tunay, huwag mong ilalagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo naman kayang i-handle. Bakit di mo ilagay ang sarili mo sa Diyos na kaya kang i-handle? Amen. Bakit ikaw yung maglalagay para sa sarili mo? Bakit hindi mo ilagay ang sarili mo sa Diyos at siyang bahalang mag-drive, mga kapatid, ng iyong buhay? So ito po, mga kapatid, yung pagtitiis na kagagawan natin, huwag natin minsan isisi sa Diyos na ang dami mong utang. Palibasa ba naman, ikaw yung utang, di mo kayang bayaran. Umutang ka, tapos yung inutang mo, ibabayad mo din dun sa pinagkautangan mo. Di ba? Umutang ka ng umutang, sinong may gusto? Ikaw. Kaya ngayon ikaw ay sinisingil ng maraming Bombay, sinisingil ka ng maraming kolektor, mga kapatid. Sasabihin mo, Panginoon, anong nagawa kong mali sa inyo? Mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang mangutang. Sinasabi ko po, mga kapatid, huwag niyo ilagay ang sitwasyon ninyo o
o sarili nyo sa sitwasyon na hindi nyo naman kayang i-handle. Pag wala, tumawag. Pag hirap, mga kapatid, lumuhod. Inaantay tayo ng Diyos, mga kapatid. Kailangan po natin paganahin yung ating pananampalataya at yung huli, mga kapatid, sa dalawang uri ng pagtitiis. Ulitin ko po ulit. Nagtitiis ka sa sarili mong kagagawan. Pinakamababaw na parte. Meron kang iniibig, meron kang asawa, meron kang girlfriend. Umibig ka at nagkakaroon ng nabubuksan ang puso mo sa isa. Kaya nga po nabuo yung kantang Sana Dalawa ang Puso Ko eh. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Dalawa ang puso ko. At yung nilikha na kanta rin ni Ogie Alcacid na ano yun? Ha? Ikaw sana. No? Ano yung, bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? Anong punto, mga kapatid? Hindi po yan, mga kapatid, ginawa ng nagtutuglas siya. Ginawa niya yan dahil may inspiration. Amen. Ginawa niya yan dahil marahil naka-experience siya ng ganon. O meron siyang nadinig na kaibigan na ganon. Totoo po yun. Kaya ngayon, hirap na hirap ka na kumawala. Dahil yung dati mong mahal, mga kapatid, medyo nahahati na. Bakit? Kasalanan ba ng Diyos yun? Diyos ba ang naglagay sa iyo sa sitwasyon na yun? Hinayaan mo, mga kapatid, na masulok ka, mga kapatid, ng Diablo. Kaya kung magmamahal ka, mga kapatid, isa lang. Amen. At kapag nagmahal ka, mga kapatid, dahil isa lang yan, dapat may pag-ibig din para sa kapwa. Amen. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo na huwag tayong mailagay sa sitwasyon na matanong mo, Panginoon. Ngayon, hirap na hirap na tuloy kung mawala ngayon. Diba? Emotionally down ka. Hirap dito, Panginoon. Diba? Lalo na, mga kapatid, lalo na kung nakakikinasal ka na. Napakahirap mo. Ganito lang yan, mga kapatid. Alalahanin mo ang dahilan. Bakit kayo minsang pinag-isa ng Diyos? Kung nangyayari man sa iyo na nahihirapan ang puso mo, kasalanan mo. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng bagay na yan sa iyo. At hindi yan may tuturing, mga kapatid, na pagsubok na galing sa Diyos. So, yan po yung pagsubok, mga kapatid, na walang kinalaman ng Diyos. Kaya gawa natin. Yung ikalawa naman na pagsubok, mga kapatid, ay yung pagsubok dahil sa kagustuhan mong makasunod sa Diyos. Nung nagsimula kang makakilala sa Diyos, gusto mo magpabaptize nung nalaman ng mga magulang mo, pinipigilan ka ngayon. Subukan mo lang, pag ginawa mo yan, dali mo ng mga gamit mo, umalis ka na dito. Sino sa inyo nakaranas yan, mga kapatid? Naranasan ko po yan. Kaya hindi ako nagpaalam. Nung nalaman ng aking mga magulang, ayun na, nagkagairahan ng mga kapatid. So sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa kalooban natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, nasusubok ang ating pananampalataya. Amen. At alam niyo po ba na ang pagsubok na orihinal na galing sa Panginoon, ang sarap nun. Amen. Ang sarap nun, mga kapatid. Nung nalaman ko, mga kapatid, ang nangyayari dito sa Batangas, ay halos isang buwan. Ako po ay, ang isip ko ay nasa Batangas, halos isang buwan. At ang mensahe na ito, mga kapatid, 3 linggo po ito. Naka-reserve ito, 3 linggo. Magmula na pumunta kami dito, mga kapatid. Habang ginagawa ko ito, naaalala ko, mga kapatid, ang Batangas. Dahil naaalala ko rin yung nakaraan ko kung paano ako nagsimula, mga kapatid. Kaya gusto kong sabihin sa inyo itong mensahe ng Diyos sa atin, mga kapatid. Mawala man ang lahat ng pwede mong asahan, meron kang Diyos na hindi ka pamapaya. Praise the Lord. Darating at darating talaga na magtatampo ka. Darating at darating talaga, mga kapatid, mag-question ka. Hindi ba nila nararamdaman? Pero tatandaan mo, mga kapatid, idinadaan ka dyan ng Diyos, mga kapatid, dahil may dahilan ng Diyos. Amen. Dahil darating ang panahon na yung nadadama mo ngayong oras na ito ay may sasalin mo din sa makakadama niya na iba. Hallelujah.
At ikaw ngayon ang magpapalakas sa church na yun dahil naranasan mo yung bagay na yun. At walang ibang makakapag-comfort sa kanila na church, kundi ikaw lang. Bakit? Ikaw kasi yung nandoon. Yung mga established na church, hindi nila alam ang pakiramdam ng iniiwan. Natandaan niyo po yan. Hindi po nila alam. Kaya hindi po nila, mga kapatid, maintindihan na ba't sila nagtatampo? Wala ba silang Panginoon? Hindi ba nila kaya na tumawag sa Panginoon at lagi na lang nila tayong aasahan? Mga kapatid, natandaan po natin, hindi po masama ang minsang umasa sa tao. Pero wag nating hayaan na makita sa atin ng Panginoon na mas may tiwala tayo sa tao kasi sa Kanya. Amen. Alam niyo, mga kapatid, patuloy lang po tayo, mga kapatid, dito po sa church ng Batangas. May awang Diyos. Amen. Darating ang panahon, mga kapatid, mapupuno din ito. Ang challenge na, mga kapatid, matutunan po natin magtiis sa mga dadating pang mga pagsubok. Amen. At sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, hindi pa ito ang huling pagsubok na masasagupan ninyo. Pabigat ng pabigat ang mga pagsubok, mga kapatid, na dadating sa atin. Ang tanong, sino ang magsasacrifice na magtiis, mga kapatid? Usually, ang leader po nagtitiis. Wala pong nakakakilala at nakakaunawa sa sitwasyong dinadanas ng leader sa church, mga kapatid. May mga panahong hindi po sila makatulog. I believe nararamdaman ni Brother Mike yun. May mga panahon, mga kapatid, na mapapag-question ka, pero wala kang choice. Dahil naiintindihan mo, pagtawag sa iyo ng Panginoon, pupunta ka na lang sa isang sulok, iiyak ka. May mga panahon na magdadamdam ka sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi pa nila naintindihan? Bakit hindi pa rin sila marunong maglinis? Bakit sa akin nila iaasa? Pero wala po kaming choice kundi ang gumalaw. Amen. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung ang sino mang tao ay nag-iibig na magpuno, siya ang dapat na maging halanay. Maging lingkod. Kaya ang paglilingkod o ang pagiging leader sa church ay hindi po madali. Kaya kung nag-iisip ka na maging leader sa church, mga kapatid, kailangan mo munang matutunan na maglingkod. Amen. Dahil hindi po kami tinawag, mga kapatid, sa church para lang magturo. Ito, gawin mo to, ito, gawin mo to, mga kapatid. Hindi po madali ang pagiging leader sa loob ng iglesia. Napakaraming sakripisyo to the point minsan ang pamilya mo isasacrifice mo. Minsan, mga kapatid, ang trabaho mo isasacrifice mo, mga kapatid, dahil lang sa iyong paniniwala sa ating Panginoon. Na minsan ang iyong mga kamag-anak hindi ka na maintindihan. Dati ang ganda-ganda ng buhay mo, ano bang nangyari sa iyo? Dati may ganito ka, dati may sasakyan ka, ngayon ay benta na. Kung talagang ang Diyos mo ay totoo, dapat pinapasagana ka niya. Bakit? Ano bang pagkakilala natin sa Diyos, mga kapatid? Bangko? Na kapag pinag-aalayan natin, mga kapatid, agad-agad tumitubo? Mga kapatid, hindi ganoon ang Diyos. Kung minsan, mga kapatid, it takes time. Minsan it takes time, mga kapatid, na kung saan dumadating po yung panahon na kung saan sobrang haba ng taon para lang ma-earn mo yung iyong ininvest sa Diyos. Amen. Sobrang haba ng panahon, mga kapatid. Gayon pa man, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil naghahabol tayo ng pagpapala sa Kanya. Amen. Dahil siya po ang magbibigay niya kahit hindi mo hingin. Amen. Huwag po natin, mga kapatid, hayaan na tayo po, mga kapatid, ay ma-discourage. Yes, ma-discourage tayo along the way. Pero huwag nating hayaang manatili sa ating puso, sa ating kaisipan, ang discouragement. Amen. Paminsan-minsan, i-encourage mo rin ang sarili mo. Amen. Ako po, may panahon, wala naman magpapalakas sa akin eh. Kinakausap ko sarili ko po, nabanggit ni Brother Michael. Ano mawawala ng pag-asa sa Diyos? Ako po'y tricycle driver. Pag ako po ay nag-tricycle, mga kapatid, madalas siya kinakausap ko ng Diyos, may pasayro yan. May pasayro. Hindi alam ng mga sumasakay, mga kapatid, na pag ako nagda-drive, minsan naiyak ako. Nakanta ako sa Panginoon, sinasariwa ko kung paggaano naging kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Minsan nagpipreach ako habang nagda-drive. Mga kapatid, umiiyak ako sa Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit ko nagagawa yun? Hindi dahil sa gusto ko lang. Nagagawa ko yun, mga kapatid, na
magpuri kahit na sa trabaho ako. Kasi alam ko po sa sarili ko, wala po ako kung wala siya. Amen. Mahirap na nga ako eh. Yun lang yung kayang meron ako na bagay na pwede kong maibigay. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, kung kayo po ay nag-aalangan kung paano kayo maghandog sa Panginoon, at kung lang nabibigay ko, pasensya ka ng Panginoon. Tiis ka lang. Kasama sa pagtitiis yan. Alam niyo mga kapatid, kung gusto nating umunlad sa ating tinatawag na pagkakaloob, lalo na po dito sa Church ng Batangas, kung ikaw man ay nagkakaloob ng 5 piso, magtiis ka lang. If you want God na i-bless ka, sa tuwing ikaw ay magbibigay, maghangad ka, Panginoon. Darating ang panahon, magiging 20 rito. Darating ang panahon, magiging 50 to, magiging 100 ito, hanggang makatulong na ako, Panginoon, sa inyong iglesia. Mga kapatid, napakasarap po makita ang isang kapatiran o isang kongregasyon na nagtutulungan. Mga kapatid, kaya kung kayo po ay mayroong naiisip para sa iglesia, i-church nyo, inyo pong sabihin mga kapatid, sa tagapangunan ng iglesia na may naiisip ako ganito. Pagbitingan natin mga kapatid, nang sa ganun mga kapatid, magkaroon po tayo ng magamit po dito po sa loob ng church. Alam ko po, gusto niyo dito magkaroon ng instrumento, di ba? Gusto natin magkaroon ng instrumento, magtulungan tayo. Amen. Hindi po pwede mga kapatid, pasanin lang ni Brother Mike yan. Yung pamilya din yan, si Brother. No? Ganyan pa man mga kapatid, magtulungan po tayo, magtiis tayo mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kapalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Totoo po ba to? Hindi. Totoo. Sabi ng Panginoon, ilagak nyo sa Kanya. Pag sinabing lagak mga kapatid, hindi po yan mababawi. Pag nilagak na, para po maintindihan natin, parang ganito. Inihatid na ang katawan ni Brother dito sa St. Peter Parish Chuchu, ganyan. At ang kanyang katawan o kanyang labi ay inilagak sa libingan. O sa libingan ng mga bayani. Pagkay ang word, kapag ang salita ay ginamit as lagak mga kapatid, hindi mo yun mababawi. Dito lang naman, mga Pilipino lang naman ang kakaiba, pag nakalagak na, kinukuha pa eh. Amen. Hindi nyo naman siya mga kapatid. Dahil na panaginipan, hinukay ulit. Di ba? Pero kapag sinabi nating lagak mga kapatid, nandun yan mga kapatid, di mo na makukuha yun. Amen. Ganon gusto ng Panginoon na matutunan natin na lahat ng ating mga iniisip na kabalisahan, mga problema mga kapatid, kailangan po nating ilagak mga kapatid sa Kanya. Bakit daw? Sapagkat ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos mga kapatid sa atin. Kung hindi ka pinagmamalasakitan ng kapitbahay mo, kung hindi ka pinagmamalasakitan ng iyong kaibigan mga kapatid, merong Diyos na nagmamalasakit po sa atin. Amen. Ano man ang mangyari, saan ka man mapunta mga kapatid, pinagmamalasakit ka ng Diyos. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon, di ba, hindi natin gusto yung kinakain natin, dala ng kahirapan. Alam mo, nararanasan niyo yun. Pero ba't ka kumakain? Gusto mo patuloy kasi gusto mo mabuhay. Amen. Pero ako naniniwala mula sa trono ng Panginoon, pinagmamalasakitan ka ng Diyos. Amen. Anak, konting tiis pa. Praise the Lord. Konting tiis pa. Yung mga nagmamaliit sa'yo, yung mga taong dumudusta sa'yo, isang araw titingala sila sa'yo. Hallelujah. Bakit? Nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. At yung tuyo mo na inuulam ngayon, magiging basayan. Bakit? Humihigop ka ng sabaw ng bulalo. Praise the Lord. Humihigop ka na ng mga sabaw, mga kapatid, na masasarap na pagkain. Pero huwag ka namang mabuhay ng ganun, baka ma-stroke ka naman. Hinay-hinay din. Ang pagpapala pag binigay, hinay-hinay din. Yung mga tao pagdating ng pagpapala, pakain eh. Bukasan wala nang makain sa sarili. Di ba? Mga kapatid, minsan ang pagpapala ibinigay ng Diyos yan sa'yo, i-share mo, pero huwag mong ubusin. To the point na yung asawa mo, sabi ni Brother James, i-share daw eh.
Mga kapatid, isipin mo rin naman yung asawa mo. Pakain ka, kahit ano lang, basta may share mo yung blessing, ganun po yun mga kapatid. Eh. Meron naman tao, pag blinis ng Panginoong Diyos, nakasarado yung pinto. May mga taong legit eh. Pagka bukas ang pinto, alam mo na yan, lagi nangihingi. Hindi ko naman sinasabing alam ko yung kwento dito. Nangyayari kasi ito. Nangyayari ito sa buhay na pag nakabukas yung pinto, sigurado yan, mamaya kakatok yan, ulam yan. Pero pag nakasara, minsan, mukhang nang nagpipray si brother. Yung pala, wala kang kamalay-malay, nagdalatak lang dito, no? Mga kapatid. Panalo. Kaya minsan, bisita-bisitahin mo rin. Brad, may ulam pa makaitan? Mukhang may ulam ka. Tingin naman. Yeah? Tuloy tayo mga kapatid. Malapit na po tayo magtapos mga kapatid. Nasabi sa Matthew chapter 24 verse 13, yung kaninang teksto na ating binasa, balikan lang po natin, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. At James chapter 11 at chapter 1 verse 12, ito po ay nagpapaliwanag patungkol po sa pagtitiis. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso o nagtitiis ng pagsubok, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Praise the Lord. Okay, dito po gusto kong tapusin mga kapatid. Kapag ikaw pala ay sinusubok at nagtitiis ka, ang sabi ng Biblia, mapalad ka. Praise the Lord. Mali pala na isipin natin na, grabe naman ang buhay ko. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sinulat po ito ni Apostol Santiago, mapalad ka. Kaya kung nagtitiis ka sa oras na ito, mga kapatid, hindi yung malas. Mapalad ka. Praise the Lord. Mapalad ka. Kung ikaw man ay dustahin ng tao, questionin ng tao, mga kapatid, asarin ng tao, bakit ganyan ang buhay mo? Ang pangit ng buhay mo. Uy, mapalad ako, mare. Wala kang pagsubok, hindi ka mapalad. Amen. Bakit? Una, wala ka nang pagsubok, wala ka pang Diyos na kinikilala. Ako, kahit nakikita mong nasa baba ako, at hindi mo ako makita o maihanay sa mga tao, sa mga kumari nating magaganda ang buhay, okay lang ako rito. Mapalad to. Praise the Lord. Mapalad to. Mapalad ako. Bakit? Kasi tayo po mga kapatid ay marunong magtiis sa mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan. At ang sabi dyan, pagkasubok, ito po sabi ng Biblia, pagkasubok, ibig sabihin tapos na. Hindi sinabi dyan, pagkasinusubok. Sabi dyan, pagkasubok. Para ganito, ikaw ito, binigyan ka ng pagsubok. Yan, pagkasubok. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating sa langit, sa oras na ang Diyos ay maghari na, pagdating ng rapture, mga kapatid, sabi tatanggap daw ng putong ng buhay. Pag sinabing putong, hindi po ito yung puto ha. Putong mga kapatid, corona po ito. Hallelujah. Bawat isa sa ating mga kapatid ay tatanggap ng korona sa harapan ng ating Panginoon. At ang tatanggap noon ng wika ng Biblia ay ang mga umiibig sa Kanya. Kaya kung tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at nagpapatuloy, umasa ka kapatid, ikaw ay puputungan ng Diyos mga kapatid ng korona dahil sa iyong pagmamahal sa Kanya. Dahil nagawa mong matiis ang lahat ng bagay, nagawa mong lampasan ang lahat ng bagay mga kapatid, nagawa mong tiisin mga kapatid to the point na iniwan mo na ang lahat ng bagay na ang resources mo na iwan ng mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang pagtitiis ay bahagi ng paglilingkod natin sa Diyos. The more na tayo po ay nagtitiis mga kapatid, the more dapat nating nararamdaman ng Panginoon. Hallelujah. The more na tayo po ay nagtitiis mga kapatid, the more dapat nating ibinibigay ang ating mga suliranin sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ilagak mo ang iyong mga kapalisahan sapagkat ikaw ay pinamamalasakit ng ating Panginoong Diyos.
Nagmamalasakit ang ating Panginoon sa atin. At sa oras na ito, naniniwala ko, nagmamalasakit ang Diyos sa church ng Batangas. Hindi siya natutulog. Tinitest niya ang bawat isa, ang bawat miyembro sa loob ng iglesia, tinitest ng ating Panginoong Diyos. Magpapatuloy ka ba ba kung wala na yung iyong kasabay? Magpapatuloy ka ba kung wala na yung brother na minsan mong naging kalakasan? Magpapatuloy ka ba kung nag-backslide na yung iyong kaibigan? Mga kapatid, tatandaan po natin, nagpunta tayo rito dahil sa Panginoon. Naglingkod tayo dito dahil sa Panginoong Diyos. Pinili nating maglingkod, hindi para sa kanila. Bahagi ng tinawag natin sila, mga kapatid, para mailapit sa Panginoon. Pero ang lahat ng bagay na ito, nagpunta tayo dito kung saan loob natin itong ginawa, kung saan loob natin itong ibinigay sa ating Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, huwag nating pagsisihan na tayo'y pumili ng Diyos na paglilingkuran, na ating siyang pinili sa ating buhay, mga kapatid. At tatandaan niyo po, mga kapatid, wag niyo pong pagsisihan na ang Diyos ang inyong pinili. Hallelujah. Maaari niyong pagsisihan ng ibang mga bagay, pero wag niyong pagsisisihan na pinili ninyo ang paglingkuran ng ating Panginoon. Wag ninyong pagsisisihan, mga kapatid, na ikaw, mga kapatid, ay nawalan dahil sa Panginoon. Ang kawalan, ang karamdaman, o ang sakit, ang kabalisahan, ang stress, mga kapatid, ang kalungkutan, ang kalumbayan, mga kapatid, ang lahat ng bagay na yan ay nakikita ng Diyos sa iyong buhay. At dahil nakikita yan ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Biblia, ipinagmamalasakit ka niya. Pinagmamalasakitan ka niya, kapatid. Yung mga panahon na hindi ka makatulog, alam niya yun, mga kapatid. Mga panahon na umiiyak ka sa isang sulok, nakikita niya yun, kapatid. Yung mga panahon na parang ayaw mo na, nakikita niya yun, kapatid. Yung mga panahon na ikaw ay pinangihinaan na gusto mo lang sumuko sa Panginoong Diyos, nakikita niya yun, kapatid. Yung mga panahon na gusto mo lang sumuko, ayaw mo na, nakikita yun ng Diyos. Ang tanong, nakikita pa ba natin ang Diyos kapag ito ang nakikita natin? Kapag ito ang nasa kalagitnaan natin, kapag tayo po ay na-brainwash na ng mga pagsubok, nakikita pa ba natin ang Diyos gaya ng pagkita niya sa atin? Mga kapatid, gumising tayo, mga kapatid, sa oras na ito. Ako po'y nagsasalita sa inyo, mga kapatid, hindi lang bilang isang brother ninyo, mga kapatid. Nagsasalita ako. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano mang pagsubok na ating pagdaanan, matuto tayong tumawag sa ating Panginoon sapagkat siya'y tutugon. Bakit? Kasi pinagmamalasakit niya po ang bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y tumayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Walang luha, mga kapatid, sa oras na ito.